Yan. Pag-usapan natin ngayon mga paps kung paano magkabit ng loud horn sa ating mga motor na positive trigger ang stock horn. Kasi magkaiba ang schematic diagram o wiring connection sa pagkabit ng loud horn sa negative or positive trigger na stock horn ng ating mga motor. Sa pagkakaalam ko mga paps, ang positive trigger na brand ng motor ay ang Honda at mga China brand. Kung gusto niyo naman maklaro mga paps o i-check kung positive or negative trigger ang stock horn ng inyong mga motor, nakalagay sa description sa baba ang link ng video mga paps. Medyo magulo yung video mga paps, pero kung tatapusin niyo yung video, malilinawan kayo at makikita nyo na special yung wiring diagram. Bakit special mga paps? Kasi hindi ako gumagamit ng hollow switch. Instead, gumagamit ako ng ordinary switch, yung dalawang paa mga paps. Yan. Tsaka partner niya ang relay na 5 pin. 5 pin to mga paps. Kasi yung hollow switch mga paps, hindi lahat ng mga motor shop nagbibinta doon. Usually na bibili yan sa online. Kung liblib naman yung lugar natin mga paps, bira lang yun nasa motor shop. Kaya mas madaling mag-install kung gagamit tayo ng ordinary switch. Itong ordinary switch pala natin mga paps is given lang. So model lang to mga paps. So sa motor shop mga paps, yung mga switch doon, yun yung mga handlebar switch, yun yung kadalasang ginagamit natin. O kaya yung domino switch. Pero yung domino switch mga paps, 3-way yun. Ito dalawa lang. So ang nangyayari mga paps, hanapin nyo yung common doon. Kasi yung isa doon, hindi yun magagamit mga paps sa domino switch. Din ipamilyar natin mga paps yung mga parts sa wiring diagram natin. So ito yung battery mga paps. Ito yung horn switch. Yan. Kanina yung ordinary switch. Tsaka 4 pin relay. Yan, 4 pin to mga paps. Itong sa taas ay 5 pin. Yan. Tsaka yung stock horn pala mga paps, ito lang yung ginagamit ko. Yan. Malit na buzzer. Yan. Tsaka yung dalawang loud horn mga paps. Yan. Lilinawin natin yung magulong connection mga paps gamit ang diagram. Yan. Din mag-umpisa tayo mga paps sa battery. Yan. So ito yung live mga paps. At ito namang naka-electrical tape, ito yung ignition switch mga paps. Yan. So after ng ignition switch mga paps, yan yung accessory wire. Yan, ito yung accessory wire. So titingin tayo sa diagram mga paps. Ito yung ignition switch. Yan. Connect yan sa live wire ng battery. Yan. So accessory wire, ito yung linya mga paps. Kakonik dahil positive trigger ang ating stock horn mga paps, kakonik yan sa switch ng horn natin mga paps. Yan, nakakonik. Yung isang paa niya mga paps, nakakonik dito. Ito mga paps, kakonik yan dito sa accessory wire. Itong isang paa naman ng switch natin mga paps, yung ordinary switch, nakakonik naman to dito mga paps. Yan, sa accessory wire. Yan. Pupunta naman tayo sa relay mga paps, itong 5 pin relay. Hindi to pwede 4 pin mga paps. Yan. So yung number 86 niya mga paps, ito yun. Connected to sa isang paa ng ordinary switch. Yan. Kasi yung isang paa naman ito mga paps, nakakonect sa accessory wire. Yan. Itong number 85 naman mga paps, yan, makikita yan sa numbering dito. Ground yan mga paps. Yan, ground yan. Connected siya sa number 30, yung source naman mga paps. Kasi negative yung padadaanin natin dito. Yan. Yan. Kakonik yung number 85 tsaka number 30. Negative to mga paps. Yan.
O kaya mga paps, ito yung pinutol natin na, kasi ganito to mga paps, puputulin natin yung stock horn natin. Ito yung mga paps. Yung isang paa niya mga paps, connected to sa horn switch. Yan, horn switch. Ito yung mga paps, yung isang paa. Yung isang paa naman niya mga paps, connected to sa 87A or normally close. Yan. Yung putol pala mga paps, yan. Diba, linya yan mga paps. Yung nakaabang dito mga paps is negative. Kasi positive trigger siya. Kung gusto nyo naman maklaro mga paps o ma-check kung saan dyan yung negative, yan. So, tingnan nyo na lang yung video mga paps kung paano i-check yung negative tsaka positive trigger. Kasi detalyado doon mga paps. Nakalagay yung title sa description sa baba. Yan. So, halimbawa mga paps, naputol na yung stock horn. Yan, nakakonekto sa 87A, yung normally close. Yan. Yung putol niya mga paps, yun yung negative. Ito yun mga paps. Yan. Dito sa number 30 at number 85. Yan. Yung 87 naman mga paps, ito yung normally open. Nakakonekto mga paps sa number 85 ng 4-pin relay. So dito yun mga paps. Ito yun mga paps. Yan. Yan. Itong 4-pin relay naman mga paps, itong number 86 niya, ito yung trigger niya. Nakakonect naman to sa isang paa ng horn switch mga paps. Yan. Nakakonect to. Ito. Yan. Isang paa. Kasi yung isang paa ng horn switch mga paps, nasabi na natin kanina, nakakonekto sa accessory. Yan. So, tingnan natin mga paps sa diagram. Yan. So, yung number 86 mga paps, yan, connected yan sa isang paa ng horn switch. Yan. So, connected naman siya sa isang paa ng stock horn. Yan. Kasi kanina mga paps, yung isang paa connected sa 87A. Yan. Yan. Itong 87 naman mga paps, ito na yun mga paps. Yan. Ito naman yung normally open. Connected to sa isang paa ng stock horn mga paps. Yan. Nakaparallel yan mga paps yung mga paa ng stock horn. Yan. Ito namang isang paa mga paps connected to sa negative. Yan. O kaya ground. Yan. So, hanap lang kayo mga paps ng matibay na ground sa motor nyo. Kasi kung sa battery nyo na ipapagapang, medyo mas mataas na. So, hanap lang kayo ng matibay na ground mga paps. At itong source naman dito mga paps, sa 5-pin relay. Yan. Ito na yung mga paps. Yan. Number 30 yan. Yan yung source niya mga paps. Yan. Optional to mga paps. Pwede natin i-connect sa accessory wire. Yan. Pwede natin i-connect yan sa accessory wire. Lalo na malaki yung accessory wire nyo mga paps. Pero huwag kalimutan mga paps, lagyan ng fuse. 15 amperes pwede na yan. Yan. So, kung gusto nyo naman mas solid yung tunog mga paps, pagagapang kayo mga paps ng wire dito sa number 30, papunta talaga sa positive ng battery. At doon naman kayo maglalagay ng fuse. Yan. Balikan naman natin ang stock horn mga paps. Ito yung pinalit ko sa stock horn mga paps. Hindi natin puputulin diretso yung dalawang linya mga paps. Kasi yung stock horn natin, nahuhugot yan. Sakit lang yan. Yan. Ang nangyari mga paps, hahanapin natin ang negative. Kasi yan yung standby mga paps. Kasi positive trigger ang ating stock horn. Yan. So, hindi natin malalaman kung saan yung negative. Hahanapin natin yung negative mga paps. Hugutin natin yung dalawang sakit. Yan. So, tingnan natin sa diagram mga paps. Kung bali, parang ito yung normal na diagram ng stock horn mga paps. Positive trigger yan. Yan. Ito yung dalawang paa ng
stock horn mga paps. Yan. So hugutin natin yan. Parang ganito mga paps. Ayan. So tinanggal ko siya mga paps sa connection ng stock horn. Yan. So kung hanapin natin mga paps kung saan yung ground dyan, simple lang mga paps. Mayroon kang peanut bulb. Yan. So yung peanut bulb mga paps, lilinyahan natin yan ng wire, hahabaan lang natin. Parang ganito mga paps. Yan. Kahit saang paa nila mga paps, walang problema. Yung isang paa, isa-isayin natin yan mga paps. Yan. So halimbawa, connect natin tong isang paa dito mga paps. Yan, nakakonect na. Yan. Yung isang paa naman mga paps, kabit natin to sa battery, sa positive or negative. Ilipat-lipat natin mga paps kung saan siya ilaw. So halimbawa mga paps, nakakonect na yung isang paa ng peanut bulb sa isang line ng stock horn mga paps. Yan. So kabit natin to dito mga paps. Halimbawa dito sa positive ng battery yan. Halimbawa sa positive ng battery yan. So kung hindi siya ilaw mga paps, ilipat natin to sa yung paa dito yan, ilipat natin to sa negative. Tanggalin natin dito mga paps, ilipat natin sa negative. Yan. Kung hindi pa rin ilaw, lipat na yung mga paps, yung paa ng peanut bulb. Lipat nyo sa kabilang line. Yan. So itong procedure na to mga paps, hinahanap natin kung saan yung ground na linya ng stock horn na hinugot natin. Yan, ito yung dalawang linya mga paps. Ito yung una, ito yung pangalawa. Yan, so nilipat ko na yung paa ng peanut bulb mga paps sa isang line. Yan, so ang nangyari mga paps, ilipat-lipat nyo pa rin yung isang paa ng peanut bulb. Yan, isang wire yan. So, kung lagay nyo yan sa negative, hindi yan ilaw mga paps. Yan. Kung tanggalin natin yung wire niya, ilagay natin sa positive, yan, iilaw yan mga paps. Yan, iilaw yan. Kasi, negative yung nakaabang dito mga paps. So, dito natin malalaman mga paps na ito yung negative. So, testing na natin mga paps kung gaano ka-astig yung schematic diagram ng loud horn natin. Ito yung stock horn mga paps. Yan. At pagpindot naman natin sa switch mga paps, magla-loud horn siya. Yan. Lakas. At kung nagustuhan nyo naman ng wiring diagram mga paps, baka pwede makahingi ako dyan ng isang subscribe para updated naman kayo sa bagong video ko.